Napahiya si Baste, mga kotsero. As in, pahiyang wagas. As in, wagas na wagas. Ibang level ang pagkapahiya niya. Dahil naglabas ng balita ang Internal Affairs Service, Regional Internal Affairs Service ng PNP. Tungkol dun sa mga natanggal na 19 mga hepe sa mga istasyon ng kapulisan sa Davao City. Pag-uusapan natin yan ngayon, mga kotsero. Pero bago natin gawin yan, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede po yung magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ngayong promo code na Coach Jarrett sa inyong pong unang padala, ay makakuha ka pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo na ipampadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Konting background kasi baka kasi nakakalimutan nyo na. Konti yung background kasi baka nakakalimutan nyo na. Kasi mga kotsero, nitong Hulyo, nitong July, nagkaroon po ng mass suspension. Oo. Nagkaroon ng pangmalakihang suspension ng mga hepe sa Davao. Actually, hindi lang hepe. May mga pulis din. O mga lower ranks. At nagalit ho dito. Nagalit ho dito si Baste Duterte. Ito yung sabi niya. Davao City, Baste Duterte slams Davao City Police mass relief. Oo, yung pagkakatanggal nga dito sa mga napakaraming police ng Davao City. Sabi ni Baste, Mayor Baste Duterte criticized the mass relief of officials in Davao City Police Office or in DCPO, saying that the move will not help in sustaining the city's peace and security situation. Oo. Bakit? Kasi nga mga kotsero, ang PNP chief no na si Romel Marbil at ang PRO pala, Police Regional Office 11 Director na bagong appoint lang to no sa Davao City. Si Nicolas Torre nagdesisyon na tanggalin ang ibang mga tiwaling pulis sa Davao City. Ang sabi ni Baste, eto ngayon ang tinanggal ni nitong mga hepe nato na mga leader ng PNP. Nagsalita itong si Baste. Sabi niya, this move by Marbil and Torre undermines the hard work not only of these police officials, but also of every police personnel who is truthfully fulfilling their mandate. Uy. Oo. Sabi ni Baste, etong pagkakatanggal sa mga kapulisan na to, nakaka-insulto sa hard work. Oo, sa trabaho nitong police officials. Hindi lamang ng police officials pero lahat ng mga police sa Davao City na truthfully fulfilling. Oo. At sila daw ay matapat. Matapat daw. Matapat! Sa kanilang tungkulin, guys. Oh, matapat daw sa kanilang tungkulin. Sabi ni Baste. The mass relief of police officials, including the city police director, the head of the special operations group, and 19 station commanders assigned in Davao City will not help in sustaining the city's peace and security situation. Ayun na nga. Tapos, may sinabi pa siya, kinwestiyon ni Baste, yung assessment dun sa peace and order situation ng Davao City. Sabi, Torres' perception and conclusion on the peace and order situation of Davao City a few days after he set foot in the city is rather fascinating given that he has only been assigned in PRO 11 in less than a month. Oo. So, kino-question niya ngayon yung pagkakabisto sa mga iskalawag na police dyan sa Davao City. If Torre thought that Davao City police personnel were ineffective in their duties, then how come the very institution he leads has consistently recognized the Davao City Police Office as the top-performing police office in the region? Ayun na nga. Bakit daw ganun? Kung sa palagay nyo,
palpak yung mga pulis sa Davao City. Bakit nyo inaawardan? Yun ang sabi ni Baste. Hindi pa dyan natapos si Baste. Ha? Hindi pa dyan natapos si Baste Duterte. Ito pang sinabi niya. Mayor calls PRO Davao Chief a professional liar. May almost 1 month na yan, guys. May almost 1 month na dyan si Baste. Oo. Almost 1 month na niyang binibira niyan. July 11 nangyari yung pagtatanggal. Tapos, after 1 month, bumibira pa rin si Baste kay Marbil. Tinawag niya na professional liar. Ayan, no? Sinabi niya yan sa isang podcast na ang pangalan ay Bastad Dabawenyo. Oo, Bastad Dabawenyo daw. Sabi nung... Okay, parang no? Parang... okay, hindi naman lahat... Well, marami hong mabubuting tao sa Davao maliban sa mga Duterte. Marami hong maaayos na tao sa Davao maliban sa mga Duterte. Yun lang naman. But anyway, maliban sa Duterte tsaka sa mga kaalyado niya. Anyway, sabi niya parang sabi dito ni Baste, mali daw yung diskarte ni Brigadier General Torre. In his Bastad Dabawenyo podcast, Duterte said that the general should have a theoretical framework, comparative analysis, and case study to prove his claims that Davao City needs his initiatives. Wow. Ayaw mo nun? Ayaw yata ni Baste na inaayos ang peace and order situation ng kanyang lugar. Oo. Ang gusto niya siya lang nasusunod. Parang ganun. Sabi ni Baste, may conclusion ka Gina-justify nyo yung ginawa nyo na movement dito, rearrangement ng mga pulis sa Davao, yung reshuffling. Una, theoretical framework. Anong ginamit mo na framework dyan? Pinag-aralan mo ba yan? Saan mo napulot yung mga conclusion mo? Pangalawa, comparative analysis. Pag-aralan mo yung trend at nangyayari ba sa buong bansa? Case study, meron bang nangyaring ganito? Kung professional ka, sagutin mo yan. Oo. Sabi ni Baste. Kaya daw siya? Siya daw ay isang professional liar. Siya daw ay professional liar. Sabi ni Baste. Anyway. So yun, hindi lang yan actually. Meron pa isa na mas malala na hindi ko na lang hinanapan ng article. Yung sinabi ni Baste na kapag nakita ko to si Brigadier General Torre, sasampalin ko to. Sasampalin daw niya. Sige nga, waka mo ka sa tingo. Pakayabang. Diyos ko. Oo. But anyway, sumagot din dun si PRO 11 Chief na si Brigadier General Torre. Sabi, iba yung sinasabi sa ginagawa. Uy! Palabarn! Iba daw yung sinasabi sa ginagawa. Baste. Ginawa mo na ba? O puro salita? Puro salita lang Anyway, dito naman sa komento ng professional liar, nagsalita rin dito si General Torre. Ang sabi ni General Torre, eto nga. Di kasuhan nyo ako. Sabi ni General Torre. Ito si General Torre, din to parang din to, pasaway din to Oo, pumapalag Buti nga, para nakakita ng katapat yan si Baste. Sabi niya, the top official of the Police Regional Office 11 dared Davao City Mayor Sebastian Duterte to file a perjury case against him if the mayor can prove that he lied about the crime reports. Sabi ni General Torre, on the criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko nga, abogado, tatay niya, tanong niya, filean niya ako ng kaso. Yun. Filean niyo ako kaso. Sabi ni Baste. Kaso mo ang magkakaproblema si Baste sa pagpapail ng kaso laban kay General Torre. Magkakaproblema si Baste. Bakit? Ang Regional Internal Affairs Service ng Davao City. Sino po yung Regional Internal Affairs Service? Si RIAS.
Si Rias po mga kotsero, sila ang nag-iimbestiga ng mga katiwalian na ginagawa ng ating kapulisan. At least, this one is a regional office. So, ibig sabihin, ito ay nasa Davao City. Oo. Regional Internal Affairs Service 11. Oo. So, internal affairs yan. Taga-imbestiga yan ng mga katiwalian ng ating kapulisan. Anong sinabi nila? Rias 11 is conducting a parallel investigation into another 19 DCPO police officers accused of double entry in records, misreporting, and tampering with blotters. Itong sinabi. Arquita explained that the Regional Investigation Detective Management Division, R7, is involved because these actions constitute a breach of internal discipline, while Rias handles cases like grave misconduct. Ano hong sinabi ng Rias? We found instances of misreporting and underreporting in the blotter books of some Davao City stations. Yan ang nga bang sinasabi natin eh. Yung Regional Internal Affairs Service ay nakitaan ng probable cause sa kanilang investigasyon. Nakitaan nila ang pulis ng Davao City na totoo nga ang sinasabi ni General Torre na mayroon ngang nagaganap na misreporting at underreporting ng blotter books. Ito yung balita tungkol dyan. Sana. Ito. Yan. We found out also na naagid ay mga tawagon nato ng mga misreporting because of that misreporting or alleged tampering. Ayun, sa may police tampering. One of the reasons why na-relieve mga itong mga pipila ka mga hepe. Kinumpirma ng Police Regional Internal Affairs Service o RIAS 11 na mayroong iilang mga pulis sa Davao City na minamanipula ang record o police blotter. Batay ito sa kanilang investigasyon na nagresulta sa pagkakatanggal sa pwesto ng mahigit sa 100 tauhan ng Davao City Police Office. Ano na, baste? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ha? Ano na, baste? Paano mo ngayon i-dispute to? Anong theoretical framework ang gagamitin mo para i-dispute ang investigasyon ng Regional Internal Affairs Service? Nakita na, napatunayan ng Regional Internal Affairs Service na yung mga tinawag ni Baste Duterte na hardworking, truthfully, sana yun? Sana yung truthfully? Truthfully fulfilling their mandate ay isang kasinungalingan. Sabi kasi ni Baste, matapat sa tungkulin ang mga pulis na inaalagaan ko. Ano sinabi ng Rias? Ay, hindi. Hindi, Baste. Sorry, hindi sila matapat. Hindi lahat. Tama na ang 19 na police station commanders noong Hulyo. Ayon sa RIAS 11, natuklasan nila ang umano'y manipuladong police blotters sa ilang police stations sa Kalinan, Balyok at Turil. Under investigation na ang mga pulis na sinasabing sangkot sa insidente. Maaari silang makasuhan kapag napatunayang dinoktor nila ang police blotters sa kanilang istasyon. Diyan tayo. Nagkandak na yung region natin ng investigation. Kung i-proven man na mayroong tawagin natin misreporting or under-recording base sa insin natin. So, penalize talaga yung may kagagawan if maliciously, not in good faith man lang.
Ang misreporting ng blotter report ay maaaring makaapekto sa ulat hinggil sa tunay na antas ng krimen sa isang lugar. Sa record ng Davao City Police Office, nabawasan umano ang crime rate sa lungsod mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mula 178 cases noong nakaraang taon, bumaba ito sa 128 sa kaparehong panahon ngayong 2024. Kabilang dito ang mga kaso ng rape, murder, pagnanakaw, physical injuries at homicide. Ngunit duda rito ang bagong Police Regional Office 11 Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre III at sinabing tila nagkaroon ng dagdag bawas sa crime statistics kaya umano lumalabas na mababa ang crime rate sa Davao City. Accurate. Dapat hindi minamanipula ang report upang malaman ng tunay na sitwasyon at malapatan ito ng kaukulang solusyon. Samantala, tiniyak naman ng Davao City Police Office na mahigpit nilang imo-monitor at muling isa sa ilalim sa seminar and desk officers ng bawat police stations. Kailangan natin monitor kung sakto ba ilahang i-entry dito and then the remarks. Kaya di hamanggod ta nagka-problema sa remarks sa giingon ni sir nga for record purposes. Kaya basi nag-base lang po ta sa gusto sa complainant. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Ayun na nga ang sinasabi, guys. Oo. Ayan, no? Actually, 100 pa nga yung sinasabi dito sa balita. Oo, kung tutuusin, kung iaangat pa natin dito mga kotsero, ayan 35 pa yan. The cases against the first 35, ito naman mga kotsero, itong 35 na to, na kinasuhan na Davao City Police, ay ito'y related naman doon sa mga 8 namatay nung gabi, nung araw na nagsabi si Baste Duterte na ipagpapatuloy niya ang war on drugs sa Davao City. Imagine. Kaka-announce lang ni Baste na magkaka-war on drugs sa Davao City. Nagkapatayan agad. 8. Diba? Napakawalang kwenta. Tapos dun sa 8 na yun na namatay, 35 ang pwedeng makakasuhan. Tapos sasabihin nyo, safest city ang Davao City. Come on. Oh, come on. Diba? So it seems, mga kotsero, na si Baste Duterte nag-aalaga ng mga scalawags. Oo. Mukhang nag-aalaga siya ng mga scalawag. Police scalawags sa Davao City Police Office. Pinagtanggol niya Kung di naman niya pinagtanggol, di walang problema, di ba? Kung siya mismo ang nanguna sa investigasyon, walang problema. Kaso hindi, pinagtanggol pa niya nagtatrabaho daw ng maayos ang kanyang mga pulis. Sila daw ay matapat sa kanilang tungkulin at mandato. Pinagtanggol niya Kaso mukhang hindi pala accurate yun. Mukhang hindi pala tama. Di napahiya ngayon doon si Baste. Kasuhan mo na, Baste. Mayor, kasuhan nyo na si General Torre. Di ba? Sabi nyo, professional liar. Kasuhan nyo na, please. Oo, para naman makakita kami ng action galing sa'yo. Di ba? Hindi puro statement lang. Oo. Good luck na lang, Baste. Good luck na lang. So mga kotsero, yan po ang ating topic dito sa video na ito. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsubalit sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you everyone and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?